Purihin natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa pagkakataong pong ito. Ako'y nagagalak na samahan po kayo sa ating pong pagsampa at pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Nais ko pong pasalamatan kayo sa pag-iimbita sa akin sa inyong simbahan upang maging daanan, daluyan ng pagpapala sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at sa pag-aaral po na ating gagawin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng aking pong pagbati sa inyo, sa ating pong mga kapatid dyan po sa Irisan SDA Church. Aking pong panalangin na sana kayo ay nasa mga mabuting kalagayan habang kayo'y nanunood sa ating pong pag-aaral ngayon. Mga kaibigan, tayo ngayon ay nasa Enhanced Community Quarantine pa. Kanya po marahil kayo ay nasa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Nais ko pong magsalita hindi tungkol sa COVID-19 sapagkat alam ko na kayo ay marami ng mga information na napakinggan tungkol po dito. Subalit nais ko pong dalhin sa inyo ang isang aral na pagkatapos ng krisis na ito sa atin ay pakikinabangan po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay The Apostle Thomas. Obviously, ating pong pag-uusapan ang buhay ng isang apostol ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang alagad na nandito pa sa lupa ang ating Panginoong Hesus, isang alagad na kapag narinig po ninyo ang pangalan ay posibleng magkakaiba o meron tayong isang naiisip sa kanyang pangalan, si Thomas. Subalit hayaan po ninyong dalhin ko po ito sa inyo ngayon. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo ay sumandaling manalangin para sa ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ang sa kanyang banal na Espiritu, ang igawad sa atin ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo, Ama, upang aming kilalanin na kayo lamang ang Diyos na meron pong kakayahang magbago sa aming mga buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita at sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Panginoon, nais po namin na mangusap po kayo sa amin sa pagkakataong ito, Ama. At ang mga pangungusap na ito, sapagkat kayo ang nangusap sa amin, ay babago sa aming mga puso. Hiling po namin na samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa pag-aaral na ito. Akin ding ipinapanalangin ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Sana po ay mabuksan ang aming mga puso at isipan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tulad po ng aking nabanggit, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang buhay ni Apostle Thomas. Maraming mga sermons tayong naririnig tungkol po sa buhay ng mga popular na mga disciple, apostle ng ating Panginoong Hesus. Nandyan si Peter, nandyan si John, nandyan si James, at iba't iba pang mga paulit-ulit nating naririnig. Pero merong isang apostol ng ating Panginoong Hesus na kung saan kapag narinig natin ang kanyang pangalan, ay meron tayong marahil isang iniisip lamang, si Apostle Thomas. At pag-uusapan natin ngayon kung si Apostle Thomas ba ay failure o maaring gawin nating halimbawa sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Bago po natin puntahan yon, ito po ang teksto. Kung meron po kayong mga Biblia na hawak sa inyong mga kamay ngayon, buksan po ninyo sa John 20, verses 27 to 28. Ganito po ang pagkakasabi. Sabi po dyan ay, Then he said to Thomas, Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to him, My Lord, my God. Mga kaibigan, ito ang susing talata na ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, nais pong isummarize lamang ang ating pag-aaral sa mga katagang ganito. Ang ating theme ngayon ay Loving Jesus with all our hearts. Marami po tayong pag-uusapan at marami akong sasabihin sa inyo. Pero itong isang bagay po na ito, mga kaibigan, bilang ating theme ngayon, ang nais kong ma-retain sa ating isipan. At this is actually what happened to Apostle Thomas nung kasama niya ang ating Panginoong Hesus. Ito po, loving Jesus with all our hearts can change us. Just like Thomas. Mga kaibigan, kapag narinig ninyo ang pangalan ni Thomas, I am very sure na meron lamang
mga ilang bagay na pumapasok sa inyong isipan. Una, siya ay isa sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. At maaaring mag-agree tayong lahat kapag narinig natin ang pangalan ni Thomas, maaaring lahat tayo ay pwede magsabi at tawagin siya na Doubting Thomas. Kanya po, siya rin ay tinatawag sa Biblia na the twin. Kung bakit siya tinawag na Biblia na the twin? Sapagkat sa kanya nabubuhay ang tinatawag na sometimes he is believing or sometimes he is unbelieving. Kanya nga po, sa ilang tala sa Biblia ay tinawag siyang the twin. Katunayan po, sa mga information na akin pong nakita sa Biblia, meron lamang 3 beses na nabanggit na siya'y nagsalita dyan sa Biblia, kanya yan po ay nakarecord sa libro ni John. Bakit ko po binanggit ang pangyayaring ito? Sapagkat marahil ang isang tao ay madaling manghusga sa kanyang kapwa. Katunayan, hindi niya kilala masyado ang taong kanyang hinuhusgahan. Si Thomas, kapag narinig natin si Thomas, isa lang ang maaaring nagiging conclusion ng ating pong pag-aaral tungkol sa kanya. O meron tayong impression sa kanya na hindi mababago. Yan ay si Thomas ay isang tao o disipulo ng ating Panginoong Hesus na hindi buo ang pananampalataya at siya ay doubting. Siya ay nagdududa. Hindi buo ang kanyang pananampalataya. Pero ngayon, hayaan po ninyo mga kapatid, na ating himayin kung totoo nga ba ang mga agam-agam ang ating pagkakilala sa Kanya. O kung maaaring ating makilala na ang Kanyang ugali ay posibleng pareho ng ating pong pag-uugali, mga kaibigan. Since meron pong 3 pangyayari lamang sa Biblia na si Thomas ay nai-record ang kanyang pagsasalita, nais ko pong sa 3 beses na yan na pagsasalita ay titingnan natin upang makita natin kung ano nga ba talaga ang kanyang ugali. Si Thomas, sinasabi natin na siya ay Doubting Thomas. Is he a failure? For example, this is a $1 million question this morning, my dear brothers and sisters, that we're going to answer. Tingnan po natin. First encounter with Thomas. Tulad na naipangako ko po sa inyo, iisa-isahin natin yung 3 mga pangyayari sa buhay ni Thomas na siya'y nagsalita at na-record sa Biblia. If you have your Bible, buksan po ninyo sa John 11 verses 1 to 16. Ito ay istorya nung ang balita ay dumating sa ating Panginoong Hesus at sa balita ay sinasabing ang kanyang kaibigang si Lazaro ay malubha ang kalagayan. Lazarus was very sick. And then, we can see in this narration sa John 11 verses 1 to 16 that Jesus Christ, instead of dropping everything and going to the house of Lazarus, Jesus continued His ministry. Pero maya-maya ay dumating sa kanyang kaisipan, ano kaya kung dalawin natin si Lazarus sapagkat malubha ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mga disciples ay lumapit sa kanya at ang sabi, Panginoong Hesus, hindi mo ba naaalala na ikaw ay mayroong threat sa buhay mo doon? Sinabi ng mga taga roon na kapag ikaw ay bumalik doon, maaari ka nilang patayin. Kanya po, doon sa pagkakataong ito ay mayroong pag-agam-agam ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus na payagang ang ating Panginoong Hesus na pumunta sa bahay ni Lazaro at sumama sila doon sapagkat mayroong peligro ang kanyang buhay. And here comes Thomas. If you have your Bible, John 11:16 says the first words or the first sentence na binanggit ni Thomas. According to verse 16, sabi diyan, then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, eto, let's go and die with Jesus. Oh, sabi niya, kung merong gustong pumatay kay sa ating Panginoong Hesus doon sa lugar ni Lazaro, parang sinasabi ni Thomas, sige, sumama tayo at tayo ay mamatay kasama ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, para sa akin, ang statement na ito ay hindi ko ibibilang si Thomas bilang isang doubting Thomas. Bagkus sasabihin ko na si Thomas
ay isang risk taker pagdating sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang salitang willing ako na mamatay basta para sa ating Panginoong Hesus ay nagpapahayag na ang kanyang ugali ay ugaling pwedeng mamatay kasama ang ating Panginoong Hesus. This is an affirmation of faith. It was clearly an expression of love for Jesus. In essence, Thomas is saying, if the people take up stones and kill Jesus, let us die with him. If he cast into prison, let us go to prison also. Para yung sinasabi, samahan natin ang ating Panginoong Hesus. Kung patayin siya doon, kung siya ay pagbabatuhin, kung siya ay dalhin sa preso, sumama tayo sa Kanya. Oh, what an affirmation of faith. Sa lahat ng mga apostol na sinasabi natin, ang iba'y mga matatag ang pananampalataya, si Thomas lamang marahil sa pagkakataong ito ang handang mamatay kasama ang ating Panginoong Hesus. That's the reason why maybe we can conclude that Thomas loved Jesus so much that he was willing to die right along beside him. Kaya si Thomas ay mahal niya ang ating Panginoong Hesus. Because he loved Jesus with all his heart. Kaya sabi sa John 15:13, greater love has no one than this, that a man laid his life for a friend. This is actually what Jesus Christ has done to all of us. Wala nang makapapantay doon. Hindi ko sinasabi na si Thomas ay nakapantay sa pag-ibig na ito ng ating Panginoong Hesus. Pero in response to this great love, ang sabi ni Thomas, I love you, Jesus, with all my heart, at sasamahan kita kung ikaw man ay mamatay. Mga kapatid, tingnan natin sumandali ang ating mga buhay. Gaano ba natin kamahal ang ating Panginoong Hesus? If we love Jesus, we are called to be risk takers. Kung mahal natin ang ating Panginoong Hesus, ngayon pa lang ay alalahanin natin ang ating mga sarili. Pwede ba tayong mamatay na kasama niya? And we are called to be risk takers. Pwede ba nating ang buhay natin itong mahal na mahal natin maibigay sa ating Panginoong Hesus kasama siya? Following Jesus involves a certain amount of risk. That is a fact. Mga kapatid, it is risky thing to get up out of the pew and walk down the aisle and say before God and anyone else, I am a sinner. I am sorry for the things I have done wrong. And now I am accepting Jesus as my personal Savior. Risk, mga kapatid. And it is risky matter to tell our colleague or friend about Jesus. One never knows if he or she might be labeled holy or righteous. Sana hindi po sa inyong mga iglesia, mga kapatid, na ikinahihiya natin na tawagin tayong Kristiyano. Ikinahihiya natin na tayo ay kasama sa Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. That will goes beyond our relationship with Jesus Christ. At maaari lamang po nating magawa ito if we love Jesus so much. Loving Jesus, there is a risk involved in committing yourselves to be a member of a local church. It requires a great deal of risk to turn your income over to God and give 10% of it to the church. Di ba? Minsan, hindi pa tayo dito sa pananampalatayang ito, lahat ng ating kinikita ay nagagamit natin. Pero ngayon, sapagkat tayo ay naniwala sa ating Panginoong Hesus and we love Him so much, ang 10% ng ating kinikita ay ibinibigay natin sa ating Panginoon, ibinabalik natin sa ating Panginoong Hesus. Indeed, it is a risky endeavor to commit yourselves as a church to grow. It may require doing things differently and occasionally being friendly with strangers. Isipin po ninyo ang ating buhay, mga kapatid. Ang inyong mga sarili. Ang pag-ibig bang aking tinanggap sa ating Panginoong Hesus ay maaari ko ring suklian ng pag-ibig sa Kanya? Indeed, mga kapatid, napakatamang rason na bigyan natin ng pag-ibig na walang katulad ang ating Panginoong Hesus. Kung ganon, handa ba akong i-give up ang aking trabaho para sa aking Panginoong Hesus? O sa mga estudyante na nanonood sa atin ngayon, na nakikinig ng sermon na ito, kapag ka ba mayroong klase na Sabado, handa ko bang ipagpalit ang aking klase in exchange sa pag-ibig sa ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, every day in our lives,
We are confronted by the choices. Yung isang pagpipili, yung mga pagpipili na binibigyan tayo ng pagkakataong piliin. Kung mahal natin ang ating Panginoong Hesus, meron tayong i-give up comfort dito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, if we love Jesus so much, we called to be risk-takers. Number 2, sapagkat hindi lamang po matagal ang ating pag-aaral. Pangalawang encounter natin si Thomas. Again, in the book of John 14 verses 1 to 6. In this text is very familiar, and this is very popular text in the Bible. Let me read it. Let not your heart be troubled. Ito ang salita ng ating Panginoong Hesus. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nangungusap sa kanyang mga apostol sa pagkakataong ito. At napakasarap ng kanyang sinasabi. Sabi niya, ako'y pupunta doon sa bahay ng aking ama ay maraming mga tahanan. Ako'y pupunta doon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. At kung ako'y makapaghanda ng lugar, ako'y muling babalik upang dalhin kayo doon kung nang sa ganon, kung nasaan ako, kayo din naman ay naroon. Habang sila'y nakikinig, magkakaiba ang kanilang mga naiisip. Wala man lang umimik sa kanila. But here comes Thomas in verse 5. Tingnan po ninyo. Si Thomas ay nagsalita matapos niyang marinig yung mga pangako ng ating Panginoong Hesus na napakaganda na kukunin sila papunta doon sa langit. Ang sabi ni Thomas, Lord, we do not know where you are going. And how can we know the way? Mga kapatid, napaka-valid ng tanong ni Thomas. And here is the answer of Jesus Christ. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Itong teksto na binanggit po natin sa Let Not Your Heart Be Troubled, kilala po ninyo, alam natin yan. Sikat po yan. Yun namang nasa verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sikat din po yan. Pero yung nasa pagitan po ng teksto na yan, ng dalawang teksto na sikat na yan, ay hindi natin nababasa. That is another words from Thomas na naitanong niya sa ating Panginoong Hesus matapos niyang maintindihan na pinangangakuan sila ng ating Panginoong Hesus na dadalhin sila doon sa langit. Ang sabi ni Thomas, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta at paano namin malalaman ang daan. Here comes the answer of Jesus Christ, and I believe this text ay marami ng sermon kayong naririnig at sinabi ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, in the life. In other words, naisagot ng ating Panginoong Hesus yan. Napakalaki ng paliwanag ng mga pastors natin tungkol dyan. Maganda ang paliwanag ng teksto na yan. And the truth is, nasabi ng ating Panginoong Hesus yan sapagkat si Thomas ay nagtanong. In this particular case, mga kapatid, sa pangalawang encounter kay Thomas, instead of calling Thomas as a doubting Thomas, para sa akin, tatawagin ko siyang Thomas, the Inquirer. Nagtatanong. Nagtatanong si Thomas. Kaya ang sabi rito, he was not a man who considered himself to have all the answers. Instead, he was an individual who wanted to know more. He wanted to understand what Jesus was talking about. Kanya siya nagtanong. Hindi siya sa taong kinikilala ang sariling alam na ang lahat ng bagay. Merong mga taong ayaw nang magtatanong sapagkat ang akala nila o kaya ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila na ang may pinaka maraming alam sa Biblia. Mga kapatid,
meron akong isang bagay na natatandaan na sinabi ng aking ama sa akin. Ang katotohanan na sabi niya, mas mabuti nang magtanong kesa sa magmarunong. Lalo na kapag pinag-uusapan ang salita ng ating Panginoong Diyos. In this particular text, interesado si Thomas na malaman ang detalye, maunawaan ng maayos ang pangako ng ating Panginoong Hesus, sapagkat aside from he loved Jesus so much, gusto niyang sumama at masiguro ang kanyang sarili na makakasama siya kung saan man. Kaya lang hindi niya maintindihan ano bang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, saan ba siya pupunta. Hindi siya nagdalawang isip na magtanong sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, Lord, saan ka pupunta? We need more Christians who are longing to know more about Jesus in His Word. Far too many of us are satisfied of knowing Jesus on superficial level. This wasn't good enough for Thomas. He wanted to know more. Kanya mga kapatid, sa ating iglesia, hindi bawal na magbuklat ng Biblia. Just like Thomas, hindi siya nakontento doon sa superficial na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Bagkus nagtatanong siya. In other words, ang mensahe na nais na dalhin ni Thomas sa atin ngayon, hindi tayo dapat makontento sa mga alam natin sa ating Panginoon, lalo na doon sa mga bagay na may kinalaman sa ating pagkikipagrelasyon sa Kanya. Kanya nga po, ang pagbabasa ng Biblia, ang pag-aaral nito, at ang kumpletong pag-uunawa nito ay napakahalaga. Hindi lamang ang ating pinag-uusapan ay mga bagay na dati na nating alam. Kanya, ang mensahe ni Thomas ngayon, mga kapatid, ay isa lang. Dito sa particular na talatang ito, he is inquiring, nagtatanong siya sapagkat alam niya na ang subject na nais niyang makuha, ang subject na nais niyang maunawaan ay subject na may kinalaman sa kanyang kaligtasan. And the bottom line is, he wanted to be with Jesus kung saan man pumunta siya. Kaya siya nagtanong. Mga kapatid, the only way for us to learn is to know more about Jesus. And knowing Jesus is very important. At kapag hindi natin naunawaan ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay magdadala ito sa kapahamakan sa atin. Kanya, hindi po masama na magtanong sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon. Kapag meron tayong naguguluhan na mga aral sa Biblia, nandyan ang ating mga elders, nandyan ang ating mga pastor, mabuti nang tayo ay magtanong kesa tayo ay magmarunong. He is really an inquirer. It is evident that Thomas had not yet figured out everything Jesus was talking about. But one thing was for sure. Thomas loved Jesus and he wanted to know more about Him. And sa panahon natin ngayon, if we wanted to know more about Jesus, the safest place na dapat natin mapuntahan, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, bigyan natin ang panahon. Ngayon, mangungusap ang ating Panginoong Hesus sa atin. If we don't know more about Jesus, if we wanted to know more about Jesus, walang iba tayong pwedeng puntahan kundi ang Biblia. At kapag sinimulan po natin ang pag-aaral ng Biblia na may buong katapatan, dito natin mas kikita ang sagot ng ating Panginoon doon sa verse 6. Ang sabi niya, I am the way, the truth, in the life. Mga kapatid, si Thomas, sapagkat napakahalaga ang relasyon niya sa ating Panginoong Hesus, ay kanyang siniguro ito. Hindi siya nahiyang magtanong. Kahit nasabihin pa ng kanyang mga kasamang siya'y ignorante, walang problema. Ang mahalaga, masiguro niya na makasama niya ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, and to top it all off, if Jesus was going somewhere, He wanted to be with Him. Kanya nagsisiguro siya. This question na sabi niya, saan ka Panginoon pupunta? This question is very much valid in the sense that Thomas wanted to be with Jesus kahit pang saan siya pupunta. Third, and this is the last one. Third encounter with Thomas, my dear brothers and sisters.
ito na yung pinaka-popular na encounter ng ating ni Thomas dito. It was Easter Sunday. Kalilipas lang po ng Easter Sunday. That afternoon, all the disciples were gathered in the house. That is everyone but Thomas. Nang nabuhay na ang ating Panginoong Hesus, nakikita nila ang mga tao sinasabi, nandyan, buhay ang ating Panginoon. They're gathering all together in one place. Pero wala si Thomas. Absent si Thomas. Suddenly, Jesus appeared unto them and said, "Peace be with you." Sila'y naglumihalan nung walang kaano-ano habang sila'y nagtitipon doon na lahat ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay nagtitipon. Wala si Thomas. Ang sabi, dumating ang ating Panginoong Hesus at ang sabi, "Peace be with you." Jesus showed them His hands in His sides. Once again, He said, "Peace be with you." He gave them the commission that just as Father had sent Him, He is sending them, and Jesus Christ left. This is just a summary. You can study it by and by. Bibigay ko po ang teksto. Nang marinig ni Thomas ang pangyayaring yon, imagine, nandyan lahat, pero wala siya. Ito ang kataga na kanyang binanggitang. Sabi niya, "I won't believe it." Hindi ako maniniwala dyan na nabuhay ang ating Panginoong Hesus unless I see the nail wounds in His hands, put my fingers into them, and place my hands into the wound in His side. Sabi niya, hindi lang pala ito si Thomas, to see is to believe. Pero si Thomas is to see, to feel, is to believe. Sabi niya, hindi ako maniniwala kung hindi ko makita siya, kung hindi lang basta makita, kundi ang aking daliri ay maipasok ko sa butas ng kanyang kamay, pati sa kanyang tagiliran. And I would like to believe, I would like to venture to believe that Thomas is really planning to do it. He is sincere about it. Kanya sinabi natin dito na si Thomas ay maaaring mahina ang kanyang pananampalataya. Pero isipin natin ang isang bagay na ito, mga kapatid. Hindi kaya kung tayo rin ang nandoon sa pangyayaring yun, tayo rin ay hindi maniwala? O kung hindi rin kung si Peter ay wala din sa pangyayaring nun, hindi ba parang hindi rin siya maniniwala? Saan ka naman nakakita ng isang namatay na pero nabuhay na maguli? Pare-pareho silang may pag-agam-agam sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang aking sinasabi, mga kapatid, ang ugali ni Thomas ay pareho din ng ating ugali sa ngayon. Maaaring tayo'y mapagduda. Maaaring tayo ay may pagdududa sa ating mga sarili. Si Thomas ganun din. May plano siya. Sabi niya, "I won't believe it." Pero mga kapatid, alam niyo ba? In this result to my third point of view about Thomas, instead of calling Thomas as a doubting Thomas, I am now calling him Thomas the Witness. Bakit? Nung nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Hesus, Thomas was standing in the presence of the resurrected living Jesus. He had been dead, but now He is alive. Jesus is alive. Thomas responded to Jesus. Marahil, nung kanyang nagpakita sa kanyang ating Panginoong Hesus at ang sabi, "Sige Thomas, ipasok mo dito ang iyong daliri. Ilagay mo ang iyong daliri. At i-feel mo o hawakan mo ito." Nagawa pa ba ni Thomas, mga kapatid, na ipasok ang kanyang daliri? Nagawa pa ba ni Thomas na i-execute ang kanyang pinaplanong pagpapasok ng daliri doon sa mga butas ng palad ng ating Panginoong Hesus? O hindi na po. Ngayon ang kanyang response. Thomas responded to Jesus with what many have considered to be the climax of the Gospel of John. Dito lang po kay Thomas. And these words, the following words na ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, is considered by many as the climax of the Gospel of John. Ano yan? Thomas said, "My Lord and my God." Thomas the doubter is now Thomas the witness. Sinabi niya, nang makita niya, sabi niya, "My Lord and my God." For the first time in the Bible, I would like you to listen very, very carefully in this. And sabi diyan, for the first time in the Bible, Jesus is called
God kay Thomas pa. Hindi kay Apostle Peter. Hindi kay Apostle John. For the first time in the Bible, yung lalaking ating pinaniniwalaang lalaking mapagduda. He is the only person at the very first time na tinawag ang ating Panginoong Hesus God. Ang sabi niya, nung makita niya na nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ang kanya lang nasabi, hindi niya na nagawa ang kanyang pinaplano, ang kanyang nasabi, My Lord and my God. It is the very first time Jesus called God. He had been called Lord, he had been called Teacher, Son of David, and even the Son of God. But now, the one who doubted gave the greatest witness of all. He proclaimed, My Lord and my God. Mga kapatid, salitang galing sa isang taong sabi natin ay mahina ang pananampalataya. I would like to tell you today, my dear brothers and sisters, that ang ugali ni Thomas is exactly the same sa ugali natin. May mga panahong tayo ay nananampalataya, pero may panahong ding hindi tayo nananampalataya. Pero ang aking iiwan sa inyo ngayon, mga kapatid, si Thomas sa presensya ng ating Panginoong Hesus, siya po ay nabago galing doon sa buhay na makasalanan. Now, sapat na ba ang mga rusong ito, mga kapatid, para sabihin ko sa inyo ang tunay na pananampalataya ni Thomas? Is he really a doubting Thomas? Not at all. In the presence of Jesus. For me, siya ay risk-taker. He loved Jesus so much. This is also a calling to all of us today, my dear brothers and sisters, to love Jesus, and we are called to be risk-takers. Number 2, he is called the inquirer. Ito ay calling sa atin ngayon, mga kapatid, na sa halip na tayo ay magmarunong, huwag tayong magmarunong, kundi tayo ay magtanong sa ating Panginoong Diyos. And the only safe answer you can find is from the Bible. At ito ay napakahalagang gawin natin, mga kapatid, sapagkat kung ang usapin ay usapin ng pag-ibig at usapin ng kaligtasan ng bawat isa, ang pagtatanong ay hindi masama. In other words, ang pagbabasa ng Biblia ay hindi masama sapagkat ang usapin dito ay usapin ng buhay na walang hanggan. And then, the third one, Thomas is a great witness. He was changed because of the power of Jesus Christ. He was changed because meron siyang constant na communion sa ating Panginoong Jesus. And he uttered this very important, and many of us are considering a climax in the Gospel of John. In the very first time in the Bible, Jesus Christ was called God. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na madali tayong maghusga sa tao. As if ang kasalanan niya ay hindi tulad ng kasalanan natin. Pero, nais ko pong sabihin sa inyo, si Thomas ay maaaring parehong-pareho sa atin. Huwag na nating masyadong pag-usapan ang kanyang mga negatibong mga ugali sapagkat yan ay nabago na sa ating Panginoong Hesus. 3 bagay lamang ang aking pong nakita sa buhay ni Thomas sa 3 beses na kanyang pagsasalita sa Biblia. He is the risk-taker. He loved Jesus so much. That's why he is willing to die with Jesus. Number 2, he wanted to be with Jesus because he loves him so much. That's why gusto niyang magtanong, sisiguraduhin niyang makakasama niya sa langit. And number 3, he acknowledges Jesus as God. At hindi lamang po in-acknowledge niya, Panginoon siya ng buhay ni Thomas. Mga kapatid, ito ang mensahe ng buhay ni Thomas. Sana po, pagkatapos ng Enhanced Community Quarantine, itong mga turo na ating napakinggan ngayon ay magsilbing kalakasan po natin sa ating patuloy na paglilingkod at paghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang aking pong dalangin, mga kapatid, kung hindi tayo magkita-kita dito sa lupang ito, nasa malayo kayo, ako naman ay nandito sa Bicol, sana sa langit ay magkita-kita po tayo. May the Lord bless us this morning.